Jesus. Yun po ang sabi. Philippians chapter 1. Philippians chapter 1. Siguro babasahin ko na lang yung dalawang talata na pinaka-text natin ngayon. And again, allow God to talk to us through our text, through our message. Alright, kung excited kayo sa laro, mas excited dapat sa basketball. Kung excited kayo sa mga activities, kasi sa basketball, halos, di ba, mabalat tayo sa pagsikaw. Ngayon naman sa amen tayo babalatin ito, ha? Marunong ba mag-amen ang bawat grupo? Ha? Okay, please shout amen! Bakit may 17 na hindi nag-amen, ha? Dapat lahat nag-amen tayo sa salita ng Panginoon. Philippians chapter 1, verses 20 and 21. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always. So now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. For the second time, I would like to request all of you to please read our text. Philippians 1, 20 and 21. Ready, begin. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be my life or my death. For to me to live is Christ, and to die is gain. Again, the title of my message this morning, A God Magnifying Light. Let us pray. Our gracious, loving Lord, our Father in heaven, thank you so much for this beautiful morning. Thank you for making this camp possible. Thank you for all the pastors, for all the organizers, especially to our director. Thank you even for the cooperation of all the campers. I pray, O God, that this morning, as you talk, as we hear thy words, may you again touch the heart of your people, and may we respond positively, Heavenly Father. Thank you so much, and I would like to commit to you myself and my preaching. For all of these things I ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. A God magnifying light. Ipinasok ko lang po sa concept ng pinaka-tema po ninyo ngayon. Okay? God gets glorified. Yan po yung pinaka-sesentrohan po natin. And doon sa pinaka-concept din ng ginagawa nyo sa program, leading ito sa idea na kapag ka nagpakatotoo tayo, nowadays, I can say, na medyo ang nakakaagaw na ng panahon, ng kalwalatian, para sa Diyos ay ang masasabi nating kaabalahan ng napakarami at ang pagtutok ng napakarami higit sa kanilang gadgets. Ano? So kaya, I believe, klaro po sa bawat isa yan. Now, I would just like to use the principle because in reality, pag ikinukonsider po yung salitang magnify, may mga idea naman po tayo dyan. And one good illustration is the magnifying glass or lens na ang pinaka-concept nito, napapalaki yung object. Di ba? In reality po, ang Diyos, hindi natin kayang sukatin. And of course, sa mind, alam natin that our God is so big, so strong, and so mighty. Amen? Yan ang Diyos natin. Napakalaki niya. Ngayon, in the reality of life, we can say na ang sad truth is that ang laki-laki ng Diyos, but minsan, yung buhay pa natin ang nagpapaliin sa Kanya. Diba? Halimbawa lang po, paano magiging kapanipaniwala na dakila ang Diyos, na napakahalaga ng Diyos, na napakalaki ng Diyos, na napakapangyarihan ng Panginoon. Kung ang mga nagsasabing Kristiyano, nag-aalinlangan sa Kanya, nagdududa sa Kanya, walang panahon sa Kanya, hindi siya binibigyan pagpapahalaga, pinangihinayangan ang paglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, ang gusto kong i-point out, mga campers, if sa inyo totoong malaki ang Diyos, patunayan natin yan sa buhay natin, patunayan natin yan sa service natin, patunayan natin yan sa lahat ng ginagawa natin, na tinitingnan natin malaki talaga ang Diyos. So again, let me emphasize to you, wala po kahit sino sa inyong po pwedeng magpalang sa Diyos. Diba? So yung Diyos po, sa pangkalahatan, it is good to understand, napakalaking Diyos niya. He is immeasurable, He is incomparable, and incomprehensible sa
usapang kapangyarihan, mga kapatid, incomprehensible, incomparable, at yan po ang isang bagay na dapat naiintindihan ng lahat. But listen, hindi man natin siya literally mapalaki, pero po pwede tayong maging dahilan para tingnan siya ng mga tao na dakila, makapangyarihan at maluwalhating Diyos. Amen? So, paano nyo sasabihin, hoy, alam mo, dapat pinapahalagahan natin ang Diyos na dakila kung lagi kang late na umaattend sa service. Kung ang dali-dali mo siyang ipagpalit sa napakaraming bagay. Kung napakababaw ang tingin mo sa paglilingkod sa Kanya. So, if you really believe that our God is so big, then prove it na sa paglilingkod natin, kailangan the best. Sa pag-awit natin, kailangan the best. Sa pagbibigay natin, kailangan the best. Ang lakas natin, ibibigay natin ang todo sa Kanya because God deserves our best. Amen? A God magnifying life. Let us feel this message this morning. Alam niyo ang sabi niya? Ang nagsasalita po rito si Apostle Paul. Ang bihira po sa mga Kristiyano ang hindi nakakakilala sa Kanya. Ang walang idea kung sino si Pablo, kung ang pag-uusapan buhay sa Panginoon. At dito sa mga talata, ang sabi niya, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, that with all boldness, as always, so now Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. At ang sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Minsan makakarinig tayo sasabihin nila, basta ako, handa akong mamatay para sa Panginoon. Alam niyo po, yung mga totoong handang mamatay para sa Panginoon, ang una muna niyan, handa siyang mabuhay para sa Panginoon. Kung hindi ka mabubuhay para sa Panginoon, hindi ka panipaniwalang mamamatay ka para sa Kanya. Doon ka dapat mas mag-dwell, sapagkat ang mamatay para sa Panginoon ay resulta lamang ng mabuhay ka para sa Kanya. Yung kamatayang pakinabang ay resulta ng iyong naging buhay para sa Diyos. Kaya mga young people, sa usapang buhay, kanino mo dapat gamitin ang buhay mo? Kanino mo dapat iaral ang buhay mo? Kanino dapat sumusunod ang buhay na yan? Hindi pa marapat na yan ay sa Diyos sumusunod. Amen? And that is the heart of the Apostle Paul. To magnify Christ always in his life. So ito yung gusto ko pong unang challenge na ibibigay ko sa inyo. A God magnifying life. At titingnan natin how. Paano ko po mamamagnify ang Diyos sa buhay ko? Paano ang buhay ko po ay magiging God magnifying life? Okay? Number one, by capturing the heart of God. Amen. Para ma-magnify mo ang Diyos, magandang maramdaman mo ang puso ng Diyos. Alam niyo po, it is good na ako at ikaw ay excited every time na magbabasa ng Bible. It is good na ako at ikaw ay excited na mag-aaral ng Bible. It is good na ako at ikaw ay excited na makikinig ng pangangaral ng Bible. Pero tatandaan niyo po ito, hindi ka dapat sa pakikinig lang. Hindi dapat ikaw doon sa pag-aaral lang na nagkakaroon ka lang ng knowledge sa salita ng Panginoon. You know what I realized and you know what I found out in the Christian life? Ang lalim ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng alam niyang memory verses, hindi nasusukat sa daming nakuha niyang outline. Ang ating pong lalim sa Diyos ay nasusukat kapag ka dumating ka na sa point na pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, hindi mo lang naririnig ang mensahe, hindi mo lang naiintindihan ang mensahe, hindi ka lang natututo sa mensahe, kundi nararamdaman mo ang puso ng Diyos sa bawat pakikinig mo ng mensahe. Kung magpapakatotoo tayo, marami pa ang wala sa ganung level. Kasi after this preaching, itanong sa inyo, ano outline? Kaya niyong ibigay yan eh. Di ba? Pero kapag ang ating pinag-usapan, ano ang naramdaman mo? Ano yung ipinadama ng Diyos sa'yo? Ano yung naging kapahayagan ng tibok ng puso sa'yo? Marami po tayong mga example na makikita sa Bible that God is not just. Di ba? On doon sa idea na masabi niya yung mensahe.
ang dapat nararamdaman mo ang puso ng Diyos. Isang magandang halimbawa po dito, Pastor Dan, yung Malakay. Diba? Sa aklat ng Malakay, mapipigyan yung mga words na ginamit po doon. Yes. Kasi ang problema ng mga tao nung panahon ni Prophet Malakay, disobedience to God, disregarding God, diba? Despising God, dishonoring God. Yan ang mga problema nila nung time na yun. Kaya ang sabi ng Panginoon, Prophet Malakay, kausapin mo ang mga tao at sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa mga tao, a son honoreth his father and a servant his master. If then I be a father, where is my honor? And if I be a master, where is my fear? Said the Lord of hosts, O you priests that despise my name. You see, ang gusto ng Diyos, hindi mo lang maintindihan yung mensahe niya. Ang gusto ng Diyos, maramdaman mo rin ang puso niya. So the reason why many Christians nowadays hindi po mapalaki ang Diyos sa kanilang buhay sapagkat hindi nila nakaka-capture kung ano ang nasa puso ng Diyos. Tuwing makikinig kayo ng mensahe, sana nakaka-capture nyo yung puso ng Panginoon. Every time na makikinig ka ng preaching, every time na magbabasa ng Bible, every time na mag-aaral ka, sana hindi mo lang nakukuha yung message. Sana nararamdaman mo at nakukuha mo ang puso ng Panginoon. Amen? Kaya kapag ang pinag-usapan sa realidad ng buhay natin, sino talaga yung makikita mong Kristiyano na talagang capture nila yung heart ng Panginoon? Ito yung idea na sa totoo lang, hindi mo naman talaga kailangang magtanong ng magtanong eh. Kung kanino, itanong mo lang sa sarili mo kung ang Diyos kaya ang tatanungin. Ha? Mas gugustuhin kaya ng Diyos na ang time ko puro sa gadgets ko ginagamit? Yung oras ko puro na lang sa Facebook, puro na lang sa Instagram, puro na lang sa mga TikTok, puro na lang sa mga Reels, puro na lang sa mga internet. Yung kaya, kung ang Diyos kaya, kung ang puso ng Diyos kaya ang daramahin ko, yung kaya ang puso taglay ng Panginoon, o ang puso yan ay magdadala sa atin doon sa delight and enjoyment sa mga bagay na ukol sa Kanya. Amen? Kaya ang camp, nakikinig kayo? Sa camp, makikita niyo po yan na ito'y larawan na maghahayag kung ano ang totoo kasiyahan. Minsan kahit puyat na puyat, pag naglaro ng basketball, todo bigay. Pero minsan ang daming sabihin na, nantok ako kasi puyat ako eh. Di ba? Kaya medyo matanglay ako sa pechi kasi puyat ako. Subukan mo tingnan niya pag nag-basketball. Tingnan mo, ha? Meron ka ba nakita naghihika bakong naglalaya? Di ba? Ako naman, lagi kong sinasabi ito, hindi ako negative kaagad kapag ang mga mananampalataya inaantok. Hindi ako negative kasi tao tayo eh. Di ba? Natural lang naman yan eh. Hindi ako negative doon. Lalo na nga, hindi ba sinabi ko na yan? Lalo na kapag po yung mga inaantok, nakikita nyo kahit papano lumalaban. Yung mga antok na siya, pero di ba, ganyan-ganyan siya. Hindi yung bigay na nagpipres nung inantok, binigay na lang agad, tapos nakangiti pang ganyan. Diba? So, maganda ko inaantok ka man, kung pagod ka man, lumalaban ka, because you really want to hear the message, and you really want to feel the heart of God. Sayang ang binayad mo sa camp, sayang ang puyat mo, sayang ang pagod mo, sayang lahat ng gagawin mo, kung uuwi ka, na hindi mo naramdaman kung ano ang nasa puso ng Diyos, kung bakit ka tinala sa camp na ito. I am telling you this morning, higit sa ano pa bang dahilan, meron maka-Diyos na dahilan kung bakit ka nandito. Gusto kang kausapin ng Diyos, gusto magpadama ng Diyos sa iyo. Iyon ang dapat sensitive ka, yun ang dapat tuklasin mo. Hindi lahat kayo engineer, hindi lahat kayo CPA, hindi lahat kayo doktor, hindi lahat kayo abogado. Naniniwala ako na sa kalipunan ng mga kabataan ito, meron tiyak na tinatawag ang Panginoon. Ang tanong, nararamdaman mo ba ang puso ng Diyos? If you really want to have a God-magnifying life, then capture the heart of God. Pagka nakikinig kayo ng mensahe, ang damihin niyo puso ng Diyos. Not just the outline, but the heart of God. Second, by considering the happiness of God. Diba? If you really want to have a God-magnifying life,
It is good for you to capture the heart of God, and it is also good for you to consider the happiness of God. Hindi po pwedeng maging God-magnifying lang ang buhay mo kung ang kasiyahan mo, yung pleasure ng mundong ito, yung laman mo. Hindi po pwedeng maging God-magnifying life. Kaya ang daming mga kabataan, hindi magamit ng Panginoon. Kasi ang takbo ng isip niya, saan ako masaya? Kung saan ako masaya, yun ang gagawin ko. Mali-mali yan. Kung Kristiyano ka, hindi sa kung saan ka masaya, kundi saan ko masaya ang Panginoon. Ano ang gusto ng Diyos sa buhay ko? Amen? It is always the happiness of God. Diba? That is the very concept. Ang sabi po, whatsoever you do all. Para kaninong kalwalatian? Diba? Ito ba tumatalikod? Kasi hindi ko na-enjoy yung buhay ko eh. Kasi hindi ako masaya eh. Diba? Bakit ba ang maraming mga nagsasabing Kristiyano hindi nagagamit sa gawain ng Diyos? Why? Because it is not your delight. Yep. Diba? Kung ano yung masaya ko, yun ang gusto kong gawin. Mali! Kung Kristiyano ka, kung ano ang kasiyahan ng Diyos, yun ang gagawin mo. Kung saan masaya ang Panginoon, kung saan mo maluluwalhati ang Panginoon, I believe yun ang mas tamang masasabi nating batayan sa takbo ng buhay bilang Kristiyano. Sa ano-anong mga halimbawa, like the genuine faith. Alam niyo ba na ang Diyos, masayang-masaya kapag nakikita niya yung talagang yung tunay, yung genuine, na tiwala at pananampalataya mo sa Kanya? Hindi ba sabi ng Bible, but without faith, it is impossible to please God. Hindi mo mapapasaya ang Diyos kung nabubuhay ka na nag-aalinlangan sa Kanya. Kaya sabi ko, I thank the Lord for His Word. I thank God because of that realization, because when I sense the calling of God, humanly speaking, I am thinking na, ano naman ang magagawa ko sa gawain ng Panginoon? Ako, tatawagin ng Panginoon? Tapos minsan, iniisip natin, paano na yung ambisyon ko? Paano na yung mahal ko sa buhay? Huwag mong problemahin ang kahit anong bagay. Ang isang dapat tinatakbo ng isip mo, saan ba magiging masaya ang Diyos? Di ba? Magiging masaya ba ang Diyos kung ang buhay na ito ipagamit ko sa mundo, kalat-kalit ko sa mundo? Magiging masaya ba ang Diyos doon sa mga magkasanlibutan klase ng pamumuhay? Saan magiging masaya ang Diyos? Yung yumaman ka lang? Yung umangat lang ang buhay mo? Saan magiging masaya ang Diyos? Yung matuto kang pagtiwalaan siya sa buhay mo. Amen? Kaya kung tinatawag ka ng Diyos, huwag mong pagdudahan. Huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang mapigil doon sa mga iniisip mo. Kasi ang hesitation natin, paano ko mabubuhay? Ano mangyayari sa magiging pamilya ko? Di ba? Lalo na kung ngayon pa lang 3 na siyota mo, paano ko sila bubuhayin? May siyota pa tayo, ha? Tatandaan niyo po ito. Hindi ka magiging mabuti at hindi ka magiging tama sa pagpili ng partner sa buhay kung hindi ka muna magiging tama sa kung ano ang calling ng Diyos sa iyo. Diba? It is really hard for you na mag-decide ng tama sa anuman larakan ng iyong pamumuhay bilang Kristiyano kung hindi klaro sa iyo, una sa lahat, kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya doon tayo dapat magsisimula sa pagtuklas ng kalooban ng Panginoon. And I'm telling you this morning, if you are considering the happiness of God, ang isa sa happiness ng Diyos ay yung makita na tayo nabubuhay na nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Amen? Yes. So another happiness of God is a godly fellowship. Ang tibay nga ng samahan nyo, pero anong klaseng samahan? Uy, basta ha, sa church, yung barkadahan natin, ha? Pag merong isang hindi atin, dapat solid tayo, lahat tayo hindi atin. Diba? Tapos, Kristiyano ka na eh. Anong klaseng fellowship meron kayo? Hindi ba ang masarap ng fellowship ng mga Kristiyano? Yung fellowship na Diyos ang sentro? Yung fellowship ng bawat isa nag-i-impluensyahan na magamit tayo ng Panginoon? Hindi ba ang magandang fellowship ay yung fellowship na Christ-centered, mga kapatid, God-glorifying? Kaya ang maganda, yung barkadahan natin, impluensyahan sa mabuti. Yung sama-sama tayo sa masasabi natin, sambahan natin, yung pag tayo nagsama-sama, nagiging
mabuti ang ating pagsasama-sama. Amen? Kaya isang bagay na tinuturo natin lagi sa mga members, ikaw, kung magiging ano ka sa church, ito'y nakadepende sa kung sino ang mga ini-enjoy mo kasama ka-fellowship sa church. Pagka ka-fellowship mo mga inactive, kapag ka-fellowship mo mga unfaithful, kapag mga ka-fellowship mga negative, kapag ka-fellowship at ang barkada mo ay yung laging may pinta sa gawain ng Panginoon, hindi nakapagtataka, isang iglap, mawawala ka. Ang masarap ka-fellowship sa church, yung pag naka-fellowship mo, nagiging active ka din. Diba? Yung nagkakaroon ka ng desire na magamit ka rin ng Panginoon. Diba? Mahirap pag-accomplish ng ganong kagandang quartet kung hindi nagkakaisang puso yan para sa Diyos. Yung boses, secondary yan. It is the heart, mga kapatid. It is our heart because we really want to make God happy. Then, we will devote our time. We will dedicate ourselves and our talent. Yan po ang tamang takbo ng isip natin. Kaya sa church, isang bagay na babantayan nyo yung fellowship. Hindi masaya ang Diyos sa mga kabataan na puro pang makasanglibutan ang ikinasisiya. Oo, alangan po yun. Alangan nyo na Kristiyano na kayo. Ang katuwaan nyo yung mga bagay pa rin ng sanglibutan ito. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, ang lagi-lagi pinapaalala natin, hindi po natuto ang Diyos. In fact, ang sabi po, kaaway mo ang Diyos kapag kagalakan mo na sa mga bagay ng mundo ito. Di ba? Siguro, every camp, naririnig niya yan. And it is good na marinig natin lagi yan. Para again and again, narinig may po tayo. Ang sabi po ng 1 John chapter 2, verse 15, 16, and 17, love not the world, neither the things that are in the world. Ang sabi po, if any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, it is not of the Father, it is of the world. And the world passes away, the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Sinasabi ko sa inyo, kung meron kayong masarap na pagkaabalahan sa usapan ng pagkakaisa, ng pagkakasundo, young people, sabi ko nga, I cannot deny the fact that in our church, the reason why God is blessing me, the reason why God is using me, it is because of the members of the church who are very supportive, prayerful sa kanilang pastor. Yung pag nag-fellowship sila, ang pinag-uusapan nila, paano natin matutulungan ang ating pastor? Kaya yung mga young people namin, na young pro na ngayon, magugulat kayo, napaka-supportive. Saan nagsimula ang lahat? Influence. Kaya po si Pastor Norman Gatula at yung pastoral staff namin, ang laki-laking blessing nila sa buhay ko po bilang pastor. You know why? Kasi yan po naging ministeryo na ang influence na iniaano po nila, yung ikinakala at tinalalaganan po nila, godly influence. Godly fellowship. Nagpapasaya po ito sa Diyos. Diba? Tayo minsan, halimbawa lang, nalaman mo na may mga nag-uusap tungkol sa iyo. At yung pag-uusap nila tungkol sa iyo, yung appreciation nila sa iyo, yung admiration nila sa iyo, yung affection nila sa iyo. Hindi ba? Yun po, mga kapatid. Kaya ang Diyos po, kung gusto nyo mapasaya, maganda pag nag-uusap-usap kayo, ang sentro ng usapan nyo yung affection nyo sa Diyos. Ang sentro ng usapan nyo yung appreciation nyo sa Diyos. Ang sentro ng usapan nyo yung appreciation nyo sa Diyos. Admiration, di ba? At yung adoration. Yung ang idea lagi, yung pinag-uusapan, buo tayo ng grupo para sa special number. Okay, young people, siguro, ngayon, inanak na tayo ng Panginoon. Di ba? Nag-work na tayo ngayon. Maging isa na tayo sa talagang backup at support sa pastor natin. Alam nyo, nakakatats eh. May mga young pro kami ngayon, di ba? Magugulat kayo, uso na po yung yun ang magandang gamit ng gadget eh. Yung bang magsaset ka ng GCash, tapos alamin mo number ng pastor mo, di ba? Ano po ba GCash number ng pastor? Yan ang magandang gamit ng gadget. Opo, dahil gagamit nyo ng gadget para mag-share ng GCash sa pastor nyo, nagkakaroon po ng budget ang inyong pastor. Isipin mo dahil sa iyong gadget, nagkaroon siya ng budget. Amen? Ha? So, mga kapatid, ang gusto kong sabihin, saan tayo makatutulong? Hindi po mga nagpastor yan para sa kung ano makukuha niya. Pero we cannot deny the fact that even God, happy po siya kapag nakikita niya na ang mga mananampalataya marunong umagaray sa gawain ng Diyos. Yes.
Sabi mo, grabe, pinagpala ako ng Panginoon. Pero ano naging kabuluhan ng pagpapalang sinasabi mo sa usapang gawain ng Diyos at sa usapang manggagawa ng Diyos at sa usapang kapurihan ng Panginoon sa pangkalahatan? So mga kapatid, importante po na ma-magnify natin ang Panginoon for considering His happiness, by considering the happiness of God. Genuine faith, di ba? Yung pong godly fellowship, at of course, yung great fruits. Di ba? Natutuwa ang Diyos kapag ikaw namumunga. Hindi yung ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, kabataan. Bakit nung unbeliever ka, ang galing mo sa influence? Ang dali mo makahatak. Di ba? Mga kapatid, naniniwala po ako na ang Diyos, yun po ang pwede niyang ibigay sa atin. Yung power, yung effect, yung influence. Di ba? Kaya gamitin mo bilang Kristiyano ang influensya mo sa tama. Bakit kung nagbisyo ka, may mga na-influensya ka? Bakit kung nasa kalokohan ka, may na-influensya ka? Ngayon pa bang nasa Diyos? Mga kapatid, ngayon, higit pa man kailangan gamitin mo ang influensya mo sapagkat ito'y influensya para sa Diyos. Amen? At tanong ko lang, young people, ilan ang nakakay mo sa Panginoon? Gusto mo lagi, bida ka? Gusto mo lagi, ikaw ang nasa harapan. Gusto mo lagi, ikaw ang magaling. O, ang tanong ko sa iyo, mula ba nung nasave ka, meron ka na bang kaklase man lang na na-influensyan mo, na naaya mo? May mga kaibigan ka ba? Yung loved ones mo ba, naghamit ka ba para mailapit at maakay mo sila sa Panginoon? Gusto kong sabihin sa inyo na kung gusto nating magnify ang Panginoon, make God happy. Amen? Pasayahin natin ang Panginoon. At alam niyo, isang kinasasaya ng Diyos, yung bunga. Diba? Pananampalataya. Yun po ang kinasasaya ng Diyos. Kaya nga, importante yan na Kristiyano ka, nagbubunga ka ba? Importante po ng ating kabataan ay magamit sa magiging kaluguran, kasiyahan ng Panginoon. Mga kapatid, by capturing the heart of God. By considering the happiness of God. Hindi ka natatapos doon sa paano ba magiging masaya si pastor? Mas taasan mo doon. Paano ba magiging masaya ang Diyos sa buhay ko? Tingnan nyo, kailangan ba natin magpakalalim para mapasaya ang Diyos? Simple lang ang tanong. Pag may service at hindi ka umattend, napasaya mo ang Diyos? Umattend naman po ako. Kung umattend ka, na late ka, napasaya mo ang Diyos? Kung hindi mo binigay, kung ano yung dapat ibigay mo sa Diyos, napasaya mo ba siya? Kung tinatawag ka ng Diyos at sinuway mo siya, napasaya mo ba siya? Ang ibig sabihin, hindi ko kailangan magpakalalim para maintindihan ko ang message nito because ang simpleng drive ng message nito ay ang ating pong tiyakin na ang Diyos ay nabibigyan natin ng kasiyahan sa buhay natin. Diba? Dapat yun po ang goal natin. Yun ang objective natin na kahit sa anong kalagayan na ang Diyos ay ating mapasaya. Amen? Nakutingin ko po, tuwan-tuwa ang Diyos na makakita ng mga kabataan na ang talent ginagamit para sa kanyang gawain. Amen? Tuwan-tuwa ang Diyos na makakita ng mga members, ng mga mananampalataya, ng mga kabataan na ang enjoyment nila, mga kapatid, ay ang maglingkod sa Panginoon. Ang enjoyment nila, mga kapatid, ay ang mag-accomplish ng mga bagay para sa Panginoon. And I am telling you this morning, if God is calling you, isa sa napakasaya, pagka ikaw ay tumugon sa tawag ng Diyos sa iyo, ay ang Diyos na nagligtas sa iyo. Masaya po ba kayo na meron kayong mga pastor? Ha? Masaya kayo na kayo po ay saved ngayon? Masaya kayo na may mga pastor kayo? Ha? Blessing po ba ang pastor sa inyo? Pero alam niyo po ba kung bakit meron kayong pastor? Ha? Alam niyo po ba kung bakit meron kayong mga pastor? Sapagkat isang araw, nung tinawag ng Diyos ang inyong mga pastor, sa kabila ng kanilang mga secular course, sa kabila ng kanilang mga pangsariling ambisyon, sa kabila ng kanilang mga pinapangarap, nung tawagin sila ng Diyos, alam niyo ginawa po ng pastor? Isinaisang tabi ang lahat at ang ginawa po, tumugon sa tawag ng Panginoon.
And the reason why may mga pastor kayo ngayon, sapagkat meron pong mga tao na hindi natakot at pinasaya ang Diyos na nung sila po'y tinawag, sila po'y tumulong. Ganito po ang gusto kong sabihin. Kung ikaw ay tinatawag ng Diyos ngayon at tutugon ka, isang araw, maraming mga kabataan ang magpapasalamat dahil sa buhay mo, dahil natutunan mo tugunin ang tawag ng Diyos. At kung sakaling tinatawag ka ng Diyos ngayon at hindi ka susunod, ano kaya ang epekto nito? I believe itong question na ito ay leading sa napakaliwanag na sagot. Let us make God happy. So if you really want to have a God-magnified life, what is number one? Capture the heart of God. Number two, mga kapatid, considering the happiness of God. And then, last but not the least, always choose to honor God. Huh? Choose to honor God. Diba? Doon sa idea po nung capturing the heart of God, mga kapatid. So, napakaganda na talagang, diba? Read me Bible. Kasi mahirap sa iyong maramdaman ng puso ng Diyos nang wala kang alam sa kanyang salita. Na hindi mo babasahin ang kanyang salita. Na hindi ka makikinig sa kanyang salita. Na hindi mo susuriin ang kanyang salita. So, read the Bible can help us, di ba? To capture the heart of God. Di ba? Considering the happiness of God, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. So kaya ang sabihin mo sa Kanya, Opo, Lord. Ano man ang pinagagawa ng Panginoon? Opo, Lord. Yes, Lord. Opo, Lord, mga kapatid. And then, ano ba yung susunod natin isa? I tell? Oh, yun, pwede tayo magtagdag ng puntos by communicating. Di ba? So, pero ito po yung huli natin eh. Di ba? Yung piliin natin na parangalan lagi ang Diyos, mga Kristiyano. Yun ang dahilan kung bakit particular tayo na dahil Kristiyano ka, matuto kang manamit, nakapuri-puri at ikararangal ng Diyos. Diba? Typical na magulang. Paano kaya kung ikaw yung magulang, tapos ang anak mo kumagdamit, kita nga lang ala, balong-balong na nakaka. Kung wala nang itinago. Ano sasabihin mo bilang magulang? Anak, nakakatuwa. Ang ganda ng suot mo. Sigurado, talagang pagtitindihan ka lang lahat. Yan ba? Mga kapatid, napaka-simpleng ilustrasyon. Pero yun ang dahilan kung ba't di ka dapat natitisod na tinuturuan ka ng isang karapat-dapat at marangal na pananamit bilang Kristiyano. Ang masakit nito, tinuruan ka na, natisod ka pa. Hindi natin pinag-uusapan na kailangan laging bago ang damit mo. Ang pinag-uusapan natin, dapat Kristiyano ang pananamit mo. Uy, hindi importante sa Diyos ang panglabas. Ang importante sa Diyos ay yung pangloob. Una, nasa ang talata ng Biblia. Ay, meron po. Hindi ba ang sabi, man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. O, nasaan po yung talatang nagsabing hindi mahalaga sa Diyos yung panglabas? At kung hindi mahalaga sa Diyos yung panglabas mo, bakit itinuturo pa ng Biblia? Ang mga babae ay dapat magdamit ng mahinhing. Diba? Kasuotan. Diba? Let the woman adorn themselves in modest apparel. So yun po eh. Ibig sabihin, kung gusto natin parangalan ng Diyos, medyo pagka mag-worship ka, huwag iisipin ng tao. Maganda kasi pagka sasamba ka, pag nakita nilang maayos ang suot mo, ang ano nila, mag-worship yan, sasamba yan. Kailangan pa bang pag mag-worship, maayos masyado yung suot mo? Eh, ang tanong, pag sasamba ba tayo, sino sinasamba natin? Sa lahat ng gagawin natin, piliin natin to always honor God. Maging special na ka. Porque
talented ka, porque magaling ka, hindi ka naman pa-practice. Ano yun? Pagka gagawin mo para sa Diyos, lagyan mo ng effort, mga kapatid. Why? Kasi hindi biro eh. Di ba? Bakit kailangan magpagod kayo ganyan? Nung nakaraan, napanood ko po yung choir, di ba, ng temple, mga kapatid, hindi po yun yung basta naisipan nila nung tinitiyak ko po, maraming mga practices, time, sacrifices. Bakit? Kasi hindi sila basta magpe-perform. Sila ay magbibigay karangalan sa Diyos. In everything na gagawin mo, make sure na i-honor mo ang Diyos. Bigyan ko kayo ng mga ilang example na itinuro sa Bible. Halimbawa, in our giving, we need to honor God. Kasi pinag-uusapan natin, agad mag-divine life eh. Okay? Are you listening? Ito ang tatanong ko sa inyo. Magiging God mag-divine life ba? Yung katwiran na ang mahalaga, makapagbigay. Kahit ano lang, di ba? Total, hindi naman importante sa Diyos yung ibibigay mo eh. Kahit ano lang maibigay mo. Yung bang ganung mga kaisipan, nagbibigay karangalan sa klase ng Diyos? Alam niyo, sabi ng Panginoon sa bayan niya? Sabi ni Prophet Malachi, offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee or accept thy person? Kaya young people pa lang kayo, isang magandang maintindihan nyo na. Lalo na pag binigyan na kayo ng Diyos ng trabaho, lalo na kapag pinagpapala kayo ng Diyos. Mga kapatid, ang sabi po ng Bible, Proverbs 3, 9 and 10, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Amen? So shall thy barns be filled with plenty and thy presses shall burst out with new wine. Yun ang isa. Hindi po pwedeng kahit ano na lang. Hindi po pwedeng pag sa Diyos manghihinayang ka. Diyan nga po nagkaroon ng malaking kaibahan yung kaisipan ni Judas at ang kaisipan ni Mary. Di ba? Kay Mary, hindi nakakahinayang na ibigay mo pinakamamahaling pabango at ipost mo sa Panginoon yan. Bakit? Panginoon ang bubuhusan mo eh. Pero kay Judas, sayang naman yan. Yung buhay mo, manghihinayang ka bang isubo yan kung yan ang gusto ng Diyos sa'yo? If God is calling you, pabibigyan mo ba ng karangalan ng Diyos kung ang tingin mo, diba? Hindi ka niya kayang buhayin? Mga kapatid, in our giving, yun po yung isang bagay na dapat na iintindihan natin. Kaya ang isa po sa pinagministeryo natin ngayon, sapagkat alam natin na ang future ng ministry, mga kabataan, na isang araw kayo magiging mga professionals, isang araw kayo yung magkakaroon ng mga trabaho, ng negosyo, mga kapatid. Hindi ito para sa pera-perang usapan, pero ang idea, why do you think God will bless His children? Sa anong dahilan? To honor Him. Diba? Parangalan natin siya. In our giving, ang Diyos na paparangalan sa ating pong pagbibigay. Always choose to honor God. Huwag kang magbibitaw nang alam mong magiging kahiya-hiya ang Panginoon. Di ba? Yung usapan kung kung may matira, di bigay natin. Yung bang binibigyan ka ng tira-tira, yun ba'y nagpapakita ng halaga mo? Sasabihin natin, laki ang Diyos. Napakalaki ng Diyos. Tapos sabihin mo kung ano yung tira-tira. Pagka mahalaga sa iyo yung bibigyan mo, kapag may karangalan at pararangalan mo yung, talagang hindi ka basta magbibigay eh. Pinag-iisipan mo mabuti yan eh. Pinagtatanong mo pa yan eh. Di ba? Dahil mahal mo yung pagbibigyan mo. Pagka hindi mo mahalaga yung tao, uy, sige na lang, bili ka na kahit ano, meron na maibigay. At least masabi niya, bigay tayo. Pero kapag ang ibigyan mo, mahal mo, at mataas na tao para sa'yo, teka, alamin mo muna, ano kaya ang magandang ibigay sa kanya. Tama? Ano kaya po pwede? So, yun po yung concept. Depende sa kung paano mo tinitingnan ang iyong bibigyan. And then, in our growth. Diba? Sa ating paglago, not just in our giving, but also in our growth. Sa ating paglago, para kala naman natin ng Diyos. Tingnan niyo po, pagka ang isang bata, okay? Pagka yung isang bata po, makikita niyo na talagang ang tindi ng performance sa school, diba? Yung development, yung improvement, sa ugali, sa karunungan, sa karangalan, sa maraming bagay. Sino po ang napaparangalan
sumunod sa, di ba? Halimbawa, grade 1 siya. Nakakatatlong taon na, grade 1 pa rin siya. Di ba? Ano sasabihin ng magulang? Ibang anak mo yan. Pero kapag po may honor kayo, di ba? Pagka may honor kayo, sino mas proud? Sino mas napaparangalan? Grabe bata, itong galing nito. Sino pa magulang nito? Di ba? Sino pa magulang nito? Alam ko yan dahil ako talaga, buong pag-aaral ko, akyat ako ng akyat sa stage. Kaya, tutuwa natin kung nakaka-akyat siya sa stage. Ang problema lang, kaya siya umakyat sa stage, anak, hindi naman pangalan mo yung tinawag, kaya pa nagkakaroon. Kasi tuwing tatawagin yung honor, umakyat ako. Sasabihin ng nanay ko, anak, nagaling ko, hindi mo pangalan yun, anak. Kasi yung pangarap niya, makaakyat ng stage, mga kapatid. Alam niyo, sa human side, nag-iisip kayo lagi kung paano niyo mabibigyan ng karangalan. Kasi inisip niyo, ano ginawa ng magulang niyo para sa inyo. Nakakahiya naman, nakahihiyan ang ibibigay ko sa, mga parents. Ikaw ba'y proud na ang nanay ko laging pinapupunta sa school dahil sa mga kasong ginawa ko? Diba? Nanaksa ka ng lapis. Diba? Nagtaas ka ng palda ng kaklase mo. Diba? Meron ka ganun eh. Bata pa lang, makikita ko na yung future eh. Diba? Yung magulang mo. Diba nagtuturuan sila? Ikaw nga pumunta. Ano naman yung ginawa ng anak mo? Diba? Sasabihin ng lalaki, ikaw ang ina. Ikaw dapat kasi nakakaroon dyan. Diba? Hiyang-hiya sila eh. Pero kapag ako'y papatawag ka, sasabihin na yung anak mo, valedictorian, di ba? Yung anak mo, anak ko yan, anak ko yan. Nag-aagawan pa kung kanino mana di ba? Pinag-aagawan ka pa ng magulang mo kung kanino ka nagmana. Mga kapatid, yun yung usapang naintindihan natin na yung mga magulang natin ay kahihiya ka o ikakarangal ka, ikaw bilang anak, ikaw ang magpapasya, ikaw ang pipili, ilalagay mo ba sa kahihiyan ng mga magulang mo na nagpagod sa'yo, na nagpagal sa'yo, na nagpaaral sa'yo? Yung bang pipili mo, ilagay pa sila sa kahihiyan sa lahat ng yun? Siyempre kung bakit anak ka, ang gusto ko, maparangalan ko naman yung magulang ko, tama? Paano sa spiritual life? Ano ba ginawa ng Diyos sa'yo? Kiligtas ka niya. Pinago niya buhay mo. Ito, pinagpapala ka niya. Ano igaganti mo sa kanya? Kahihiyan? Grabe yung kabataan ito. Alam ko, member kayo ng Alam ko, member ng Temple Baptist Church, Bible Baptist Church. Pag ganyan, ugali niya. Ang magandang manilig. Alam mo, kaya ganyan kabait yan. Kaya ganyan kagalang yan. Kaya ganyan malamit yan. Kaya ganyan katino yan. Kasi member yan ng Temple Bible Baptist Church. Diba, yun yung masarap na nabibigyan mo ng karangalan pati sambahan na inaatinan mo. And of course, sa kalunduan ng lahat, syempre, ang talagang masasabi po natin dahilan kung bakit napaparangalan nila ang Diyos, dahil na rin sa let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So in our giving, choose, diba? To honor God. In our growth, choose to honor God. And in our goals, yung mga gusto nating marating sa buhay, parangalan natin ang Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ngayong sandaling ito, iiwan ko po sa inyo ang mensahe. A God-magnifying life. This is the heart of the Apostle Paul. This is his desire. Ito yung kanyang goal. How about us? Kaya nga sabi ko, sa buhay mo ba bilang kabataan, ikararangal ka ba ng Diyos at nagbibigay karangalan ka ba sa Diyos? Napapasaya mo ba ang Diyos sa pagiging Kristiyano mo? At nararamdaman mo ba ang puso ng Diyos sa mga pangungusap niya sa iyo? According to my earnest expectation, my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always,
so that Christ be magnified in my body, whether it be by life or by death. This morning,